Nanghihinayang ang Department of Justice sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa NBI probe kaugnay ng kanyang pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila nito, siniguro ng ahensya na bibigyan pa rin ng patas na investigasyon ang pangalawang Pangulo. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Justice Undersecretary Jessie Andres. Magandang tanghali po, Yusek Andres. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Yusek, ano po yung pwedeng maging impact po nito nang hindi nga muli pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa NBI probe noong December 11? Well, tama ka. Talagang sayang po yung pagkakataon na binigay sa ating Vice President na makapagbigay ng kanyang pahayag sa NBI tungkol doon sa mga threats na binitawan niya sa isang press conference. Yan po sana ang pagkakataon na maliwanag niya kung ano yung konteksto ng mga threat, kung totoo man yun o hindi. So sayang po na hindi siya nakadalo at dahil po doon magpapatuloy ang aming investigasyon kahit wala po yung testimonya niya. Kukuha po kami ng karagdagang ebidensya mula sa iba pang mga testigo. Nagsabpina na po kami ng ibang mga tao. At yun pong video, particular na video kung saan niya binikas yung pagbabanta niya sa Pangulo, sa First Lady at sa Speaker of the House Martin Romualdez, ay nakapreserve naman po yun. At kasama na rin po yan sa ebidensya na ini-evaluate ng NBI kung talaga magpo-file sila ng kaso. At kasama po dyan, hindi lang grave threats, posible pong violation ng anti-terror law at sedition. Ngunit ine-evaluate pa po yan at hihintayin natin ang rekomendasyon at report ng NBI na dadalhin po sa Department of Justice. May balita na rin po ba kayo doon po sa sinasabing, di ba they'll try to trace or hanapin yung sinasabing posibleng kinausap ni VP na Tama po para for yan. possible nga na pagpatay? Yeah, since day one po, the intelligence community has been engaged to identify that particular individual that the Vice President was referring to. Meron po siyang tinutukoy na particular na tao na kinausap na niya at binigyan niya po ng instruction na patayin ang tatlong individual. In-identify rin niya po yung mga pangalan at siniguro niya na pag may mangyari sa kanya, ituloy-tuloy hanggang mamatay silang tatlo. At ang sabi po, yes, at it is no joke. Kaya po, nagkaroon ako kami ng malalim na investigasyon dyan at patuloy po ang trabaho ng ating kapulisan, NBI at intelligence community to identify that particular individual. At yung tao na yon, kung nakikinig man siya, kung siya mismo ay susuko at magbibigay ng kanyang paliwanag, tatanggapin po namin para hindi na siya madamay sa posibleng kaso. Sa isang press con, sinabi po ni VP Sara Yusek na hindi na niya inaasahan na mabibigyan nga po siya ng patas na investigasyon dahil daw sa sinabi niyong a threat is a threat. Ano po ang inyong reaksyon on this? Well, yung akin pong paglilinaw na a threat is a threat because ang sinasabi po nila pag conditional threat po ay hindi naman po labag sa batas. Yan po ay nililinaw ko lang na ayon sa ating revised penal code, kahit po may kondisyon ang isang banta, ito po ay pinarurusahan pa rin. Hindi po ito prejudgment. Ito po ay pagpapaliwanag na ayon sa ating mga batas, sa provision ng ating revised penal code on grave threats at even yung anti-terror law, yung mere proposal to commit a threat, punishable na kaagad. Pag kayo ay nagbanta sa buhay, property, or kamag-anak ng isang tao, consummated na yung crime of grave threats. And even in the anti-terror law, pag meron kayong binantaan na isang public official at ito po ay harm sa kanyang katauhan at lalo na ang purpose is to sow intimidation or fear, pinarurusahan ho yan kahit hindi matuloy yung acts of terrorism. Dahil dapat nating bantayan ang mga hakbang na yan dahil kapag po nangyari naman ng terrorism, napakalaki po ng perwisyo na mangyayari sa taong bayan. Kaya very powerful yung batas na yan na pinirmahan din nung panahon ni President Duterte para maiwasan any acts of terrorism. And in this case, even a conspiracy of two people to commit that crime is already punishable kahit hindi pa po ginaganap yung even a threat, even a proposal. Kaya po lahat yan iniimbestigahan natin
At kung meron po tayong makukuhang sapat na ebidensya, nararapat pong i-file ang kaso sa korte para mabigyan ng pagkakataon kung sino man ang akusado na magbigay rin ng kanilang pahayag. At nasa korte na po yan kung sino ang titignan nilang paniniwalaan doon po sa mga pahayag na yan at ebidensyang ilalahad sa korte. Ano po ang sunod na hakbang, Yusek, matapos ang December 11 NBI probe? Posible pa bang subukan ulit ipatawag si VP Sara para magpaliwanag? Nakatanggap po kami ng sulat mula sa abogado ni VP Sara na nagsasaad po ng hindi masyadong magandang paliwanag. Ang sinasabi nila na wala po silang tiwala at ayaw po nilang magpailalim sa proseso. Hindi po tama yun para sa isang abogado na tanggalin ang kanyang tiwala doon sa existing legal systems and processes of law. Wala naman ho kami magagawa. Sana po nagpunta na lang sila doon, nagpahayag sila ng kanilang constitutional right against self-incrimination, but to totally disregard the NBI subpoena to me is a great disservice because it was intended to pursue the ends of justice. Due process po yun eh. Sayang po yung pagkakataon. Ganun pa man, gagawin namin ang tungkulin. Hindi o dahil ang VP Sara po ang respondent, pero lahat po ng krimen kailangan pong imbestigahan at kung makakuha po tayo ng sapat na ebidensya, ilalahad po namin sa korte yan para magkaroon ng full trial on the merits. So yung pong natanggap na sulat mula sa abogado ni VP Sara ay hindi eksplenasyon nung tungkol doon sa kanyang mga sinabi. Meron po siyang binanggit doon sa sulat na ang kliyente daw niya ay itinatanggi na nagbigay ng banta. Unang-una, wala pong karapatan at hindi po ito contained sa isang sworn statement na pirmado ng Vice Presidente. Hindi mo maaari ng ibang tao ang magtatanggi ng akusasyon. Kailangan po siya mismo at hindi po maaring sulat lang, kailangan po sworn statement para po accountable yung kanyang pananalita. Dahil pag sulat-sulat lang ho yan, hindi natin siya makakasuhan. Pero pag ito ay nakalagay sa isang sworn statement, sinumpang salaysay, may perjury po yan. Dagdag na kaso yan kung kasinungalingan ang nakasaad dun sa sworn statement. But right now, wala hong ganong sworn statement na sinubmit ng ating Vice President at yung abogado lang niya ho ang tumatanggi. Para sa akin po hearsay yun at hindi po nararapat na bigyan ng timbang. Sinabi po ni VP Sara na inaasahan na niya na gugulong yung impeachment case niya. Ano po ang mga posibleng senaryo kapag nangyari ito? Tuloy pa rin ho ba yung hiwalay na investigasyon ng NBI? Tama po yan. Yung impeachment process po is an independent constitutional process involving the House of Representatives and the Senate eventually. But even apart from the impeachment process, yung criminal aspect po ay patuloy po na iimbestigahan at kung nararapat po ipoprosecute ng Department of Justice dahil iba pa rin po yun. At kasama po doon sa posibleng penalty, doon sa any criminal proceeding ay perpetual or temporary disqualification from public office. So napaka-importante din po itong aspeto na ito at kung gusto pong labanan at magbigay ng pahayag ang ating Vice Presidente, open po ang NBI, open po ang DOJ para liwanagin niya ang kanyang mga pahayag at yung due process po, ibibigay po namin ng buong puso yan sa kanya lahat po ng pagkakataon even at the stage where we will conduct the preliminary investigation. If NBI recommends the filing of the case, ang susunod po dyan na proseso ang tinatawag preliminary investigation to be conducted by a panel of prosecutors of the Department of Justice. Another opportunity po yan para sa ating pangalawang Pangulo na magbigay ng kanyang counter affidavit o paliwanag. At hihintayin po natin yan, bibigyan po natin siya ng lahat ng pagkakataon para humasunod ang rule of law. Doon lang po tayo sa proseso ng batas. Yusek Andres, kailan po ninyo inaasahan maibibigay po ng NBI sa DOJ yung kanilang recommendation or matatapos po yung kanilang investigasyon? Well, hindi ko pa alam pero narinig ko sa isang pahayag ni NBI Director na baka early January ay matapos na nila ang report. Hindi ko sila minamadali at gusto ko maging
mabuti ang kanilang pagsisiyasat ng ebidensya at pagdating po ng report nila sa DOJ, repasuhin namin, evaluate namin, and if warranted, we will do our duty, whether to dismiss it or to file it in court if we have sufficient evidence to prove the crimes charged. Hintayin po natin yan early January. At kalaruhin lamang din po natin, umusad or hindi ang impeachment proceedings laban kay VP Sara ay magtutuloy-tuloy itong ginagawa ng NBI at DOJ. Tama po yun. Matutuloy po ang investigasyon at possible prosecution kahit matuloy po ang impeachment proceedings. Dahil iba naman po ang layunin nun ng impeachment proceedings. It is to remove the Vice President from office. At kami naman po, ang layunin namin is to determine whether there is criminal liability on the acts of the Vice President. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Jessie Andres ng DOJ.